Yo, what's up trouble buddies? This is Dave John again and this is our 4th day here in Japan. Tara guys, bago tayo gumala, samahan nyo kami, magbe-breakfast muna kami dito sa hotel namin. So yun guys, tara, kain tayo. So dito sa hotel namin, nagsiserve sila ng breakfast buffet. Ayan guys, yung mga pagkain namin. May meatballs, may sausage, may salad, may egg, may rice. Syempre, ayan, may soup. Bagay na bagay sa lamig ng Japan. Kailangan natin yan. At syempre, meron yung paborito kong curry sauce. So, ayan guys, so tingnan nyo, inuulam ko sa kanin. Actually, yan, sabaw na lang yan. Pwede sa akin, goods na ako dyan eh. Ewan ko ba, dati yata akong Indianong, hilig ko talaga sa curry eh. Kahit anong curry pa yan, kahit Indian, Japanese, solid yan guys, favorite ko yan. So, ganito talaga mag-start yung day namin. Usually, nagtitake muna kami ng breakfast. Most important meal of the day is breakfast. Lalo na pag nagta-travel tayo guys. Since marami tayong lakaran na ginagawa, punta dito, punta doon, maraming activity, so kailangan natin lahat ng energy guys na binibigay sa atin ng breakfast. So pag nagta-travel tayo, please don't skip your breakfast. Kaya isa talaga sa hinahanap namin yung mga hotel o kahit ano pang tutuluyan na nagsiserve ng breakfast guys, para mabilis. Since nasa ibang lugar tayo, hindi na tayo magluluto, makakatipid tayo ng oras, at the same time, may experience din natin kung ano yung binibreakfast ng mga tao dun sa lugar na pinuntahan natin. So yan guys, eto, tapos na kami mag-breakfast. Balik lang kami sa room saglit since magbabrush lang ng teeth and kunin yung mga gamit natin. Kasi guys, may day tour tayo for today at maaga tayo pupunta sa pick up point. At ayan na, nandito na tayo guys. At maaga naman tayo gumising, kaya maaga rin tayo dumating. At ayan yung mga bus, pero ang dami na palang nauna sa atin guys. Ayan, ang aaga nila, nakapila na sila. Mga foreigners din usually yung kasama natin guys. So syempre, Filipino pride, huwag tayo magpapalate. Hindi tayo nalilate mga Pinoy, no? Philippine time. Thank you so much. Okay, first I want to say thank you for punctuality and thank you for waiting and let us departing on time. Thank you. I will be introduce myself. You can call me Tracy. T-R-A-C-Y Tracy, yeah. So yun guys, nakilala nyo na yung tour guide natin for today, si Tracy. Hindi siya marunong masyado mag-English pero he is really a nice guy. At siya ang magiging guide natin ngayon guys sa ating tour papuntang Kyoto, na isa sa mga historical city ng Japan. Tara guys, gala mode on. Ayan, nasa bus na tayo. Guys, etong tour na to, binuko lang sa Klook. So kung gusto nyo rin siyang i-book, ilalagay ko yung link sa description box. We paid 3,800 pesos per head for this tour. Pwede nyo gamitin yung code ko, Dave John, for you to get 5% off pag binook nyo sa Klook guys. Eto na si Tracy, very snappy siya eh. Ayan talaga, ginaguide niya talaga yung bawat isa sa amin. Di pwedeng may mawawala o maliligaw na isa. So eto na guys, nandito na tayo sa first stop. So we are already here in Kyoto. Kung mapapansin nyo guys, very traditional pa yung mga building dito sa Kyoto. Unlike sa Osaka na city na talaga siya, maraming buildings at skyscrapers. Dito sa Kyoto, more of traditional buildings and very laid back yung atmosphere dito guys. Sobrang relaxing. So ayan guys, ito, dire-diretso na lang tayo. Hindi na tayo bumibili ng ticket kasi kasama na sa binayaran natin sa Klook yung mga entrance dito. Very historical guys yung Kyoto sa Japan. It is home to 1,600 Buddhist temples and 400 shrines. At ayan, binisita natin ang isa sa pinakasikat na temple dito sa Japan, ang Kinkakuji Temple or the Golden Temple. Isa to sa pinakasikat na tourist spot here in Kyoto. At legit guys, it's a UNESCO World Heritage Site. Kaya no wonder marami talagang pumupunta dito. At ayan guys, may lake, tapos ang daming isda ng lake na yan. Guys, ayan na yung temple, ang ganda nyo. At di lang yun guys, yung top 2 stories niya ay gold plated. Legit guys. Guys, gold plated. Magkano kaya to pag binenta ko ay Bustoyo? At ayan, syempre, iconic building to sa Japan. So kailangan may picture tayo dito. So ayan talaga yung challenge pag mag-isa ka lang or dalawa lang kayo. So kailangan patong-patong or may tripod kayo para makakuha ng magandang picture. Roostel. Ay hindi. Geese. So ayan, may mission kasing binigay yung tourist guide namin, si Tracy. Alamin daw namin kung ano yung hayop or ibon na nasa tuktok ng Golden Temple. Bibigyan niyo daw kami ng prize. So ayun, sineryoso namin, kinirim namin. Pero feeling ko talaga rooster yun eh.
Kasi 'di ba guys, land of the rising sun ng Japan. So maaga nagigising yung mga tao dito. So tilawak ng tilawak yung mga manok. So sigurado rooster talaga 'yan. So yan guys, ayan, nagni-ninja walk na naman ako para lang makakuha ng magandang video or clip para sa vlog natin. Para may manood kayong maganda guys. Syempre gagawin ko lahat para sa clip na yan. At gaya ng mga previous vlogs natin guys, lahat ng vlogs natin ay first person perspective. So madalas yung camera ko nakatutok lang talaga dyan sa surroundings, sa mga nilalakaran natin, sa pinupuntahan natin, para naman ma-feel nyo na kasama ko kayo sa bawat travel. What I see, you'll see. So subscribe na kayo guys. Ayos yung segue, no? Ganyan talaga yung mga itsura ng building dito sa Kyoto. Tingnan nyo guys, so parang mga traditional or old building pa ng Japan. So we have a day tour right now here in Kyoto. 4 na stops yung pupuntahan namin. So yan, update namin kayo guys. Sobrang ganda pala dito sa Kyoto. Para siya yung countryside ng Japan. Gaganda ng puno. Sakto pa no yung... If you want to learn about Japanese culture, Parang ginaya mo lang yung tourist guide natin. What? Ang ganda ng ano? View. So yan guys, yung taas ng Golden Temple or Kinkakuji Temple. Ayun guys, so diba rooster siya? So yan guys, I'm back. Medyo may trekking din pala dito. Pero okay lang, hindi naman siya nakakapagod. Kasi malamig dito sa Kyoto guys. It's 10 AM right now and temperature is like 13 degrees Celsius. So hindi siya mainit. Kahit maglakad-lakad ka. Naka-coat pa nga kami dito guys eh. Kahit patanghali na. Saan tayo? dito. Ayan, may mga bilihan din ng souvenirs dito guys. Ang daming turista. I think this is the way to exit. So ito guys, naglalakad na tayo papuntang exit. Tapos ayan, nakakasabay natin daming students dito guys. Parang mga may field trip sila eh. Ewan ko ba, nostalgia or parang feeling bata na naman ako dito kasi nakabus din kami. So parang talagang nasa field trip din kami at may tour kami ngayon. So ayan, nakikisabay ako sa mga estudyante, nakikiblend. Buti na lang di halata guys, baby face tayo eh. Char lang, syempre. Ayan na guys, bumibili si Monica ng drinks namin. Buti na lang, ang dami talagang bendo machines dito sa Japan eh. So ayan, bumalik na kami sa bus para pumunta sa aming next tour. At unfortunately, talo tayo. Mali yung rooster guys. Phoenix pala yung nasa taas ng Golden Temple. So pag next time nandito kayo, sasali kayo at may papahula yung tourist guide nyo, yun ang ihula nyo guys, sayang din yung price. Guys, nandito na kami sa Arashiyama. So pupuntahan namin yung Bamboo Forest. Let's go! Super excited talaga akong puntahan tong Bamboo Forest na to guys. Alam naman natin, very sikat tong lugar na to. Nakikita naman natin sa Instagram, sa TikTok kung gaano siya kaganda. So tara, puntahan na natin. Check natin guys kung legit. Damang-damang yung autumn season dito. Ang kulay ng mga puno sa mga bundok dito sa Arashiyama guys. So ayan, follow the lead lang. Lakad-lakad, sundan natin yung tourist guide natin si Tracy. Along the way, ayan, makikita nyo sa mga gilid, may mga shops, may mga restaurants. Pero kaya lang hindi namin mapuntahan kasi nga nasa tour tayo guys. Kailangan nating sundan yung tourist guide natin para hindi tayo mawala. Konnichiwa! Ang cute guys ng mga nakakimono. Hindi ko alam kung mga local sila. Pero yung mga tourist, pwede kasi mag-arkila dito ng mga kimono din. Niyaya ko si Monica kaso lang ayaw niya eh. So kayo kung gusto nyo mag-trip mag-kimono dito sa Japan, pwede yan. Ayan yung mga kalesa guys nila oh. Kaso sa kanila guys, human kalesa. Hindi tulad ng sa atin sa luneta, kabayo, di ba? Had a very crowd. Don't feel down. Thank you so much. Okay, here is the entry. Also, exit. Grabe guys. Ang aga pa namin para crowded na dito sa Arashiyama Bamboo Forest. Pero eto guys, ito na, lakad na tayo. So eto na guys, yung reality ng Bamboo Forest dito sa Arashiyama. Maganda siya guys, it's a scenic view.
So ito, picturean natin guys. Okay lang yan kahit maraming photo bomber guys. Huwag kayo matakot sa crowd kasi kasama yan sa composition ng bawat photo. Patangkad ng bamboo dito guys. Kaso lang sobrang hirap kumuha ng selfie or picture dito kasi it's too crowded. Monday nga pala ngayon guys, pero tingnan nyo yung tao. Ang dami pa rin. This is a very famous tourist spot here in Japan, kaya hindi nawawala ng tao, grabe. Let's go. The good thing about this place is kahit crowded, malamig siya. Hindi mainit. Kaya masarap pa rin maglakad-lakad at mamasyal. Buti na lang talaga pumunta kami dito, autumn season, sakto yung klima guys, malamig, masarap maglakad-lakad. Kaya kung pupunta kayo sa Japan at plano nyong bisitahin tong Arashiyama Bamboo Forest, make sure wag summer. Pwedeng autumn or winter siguro, basta wag lang summer guys. Mas maganda siguro kung spring, syempre may cherry blossoms. Kung gusto mo talaga siguro pumunta dito ng less pa yung crowd, siguro punta ka ng mas maaga. Pero masyado na talaga siyang touristry guys. So honest review, marami talagang tao dito sa Arashiyama. So ayun, pagkatapos namin sa Arashiyama Bamboo Forest, lumabas na kami at may 3 hours kami para magstay dito. So dito na rin kami magla-lunch. So ayan, nag-stroll lang kami dito, meetingin sa mga shops at of course, hahanap kami ng makakainan namin para mag-lunch. Hi guys, hi to. We are in Kyoto. Parang nag-travel back to time talaga tayo dito sa Kyoto. Old pa yung mga buildings dito ng Japan eh. Traditional yung mga designs ng buildings dito or ng mga bahay. Parang yung neighborhood ni Nobita sa ni Doraemon. At ayan, ang paborito namin ni Monica, food tasting or hanap ng food trip. Tapos ito, nakita namin tong shop na to or store. Tapos ang dami niyang tinda. Tapos bumili kami ng parang soya milk. Parang milk tea siya guys, matamis at creamy. So ayun, masarap naman, pamatay ng uhaw habang namamasyal. So ayun guys, nandito kami sa tapat ng shop, inuubos namin itong drink. Hindi kami naglalakad habang umiinom kasi baka bawal din, kasi alam ko bawal kumain dito habang naglalakad eh. Kaya hindi na rin kami umiinom habang naglalakad. I really love the weather here in Japan pag autumn season. Naalala ko yung seaman pa ako nung dati nasa Argentina ko. Ganito rin, tanghaling tapat, malamig, ang sarap mamasyal. Kahit patirik yung araw. Dito we found this restaurant sa second floor. Dito kami kakain. Ayan guys, wala niyo yung order ko. Beef curry na naman no. Si Monica, order siya ng pork or chicken. At syempre, kanin. Hindi tayo mabubuhay ng walang rice eh. Buti na lang masarap yung Japanese rice dito eh. Ang hirap din mag-diet dito sa Japan, lalo na sa Osaka. Kasi grabe, sa sarap ng food trip ng pagkain dito. Hirap talaga magpigil. Pero ayan mo na, minsan lang naman. Reward na lang natin sa sarili natin. Total, minsan lang naman tayo nasa Japan. So, explore na natin yung pagkain nila. Try local foods guys, kailangan natin gawin yan pag travel tayo. So ayan, pagtapos namin kumain, bumaba na kami ng restaurant. Tapos yun, nag-stroll pa rin kami dito sa Arashiyama. Daming turista guys no. Hindi ka mau-OP talaga dito kahit turista ka eh. Parang lokal ka na sa dami ng turista dito. Hindi talaga ng mga kimono attire ng mga Japanese dito ang layo sa mga business attire ng mga taga Osaka eh. So yun, parang chill lang talaga dito sa Kyoto guys. Daming pwedeng bilhin dito guys. So ito yun, may kamote or sweet potato sila. Social eh no, nakasid pa eh. Dami mong mabili-bili dito kung ano-ano na naman. Pwedeng pasalubong, pwede mo rin pang chicha. Ayan, matcha store na naman. Ang daming ganito sa Japan guys. So any matcha yan, pwede mong bilhin dyan. Tapos eto, may pre-tasting of sake. Kaya tinry ko na, syempre. In fairness, tong sake na to, masarap siya. May flavor siya, kaya yan, hindi matapang yung lasa niya. Tapos ang bango pa, kaya ang sarap inumin. Hindi siya gaya ng ibang sake na nabibili ko na ang tapang, yung lasang blade, ang sakit sa lalamunan. Ito chill lang eh.
Yan si ate, bigay ng bigay. Tara na nga, masobrahan tayo dito. Parang ang sarap mamasyal dyan sa human kalesa nila. Kaso lang, ewan ko ba, parang ang awkward kasi tao yung naghihila. Guys, ang ganda talaga dito sa Kyoto. Kung gusto mo ng pahinga sa city from Tokyo or from Osaka, ito yung best place. Nature lover ka, Kyoto is the place to be. Ito yung Togetsu-kyo Bridge. Ito yung famous wooden bridge dito sa Arashiyama along Oi River. Konnichiwa. Yun, nag-hi si Kuya. Subscribe lang natin yun Grabe guys, no? Ang ganda talaga ng autumn season, ang kulay. Yung mga puno, and guys, yung mountains, yung river, yung mga plants. Grabe, very relaxing talaga dito sa river na to. Sayang nga lang, very limited yung time natin dito sa Kyoto. Siguro next time, it's better to spend like 1 or 2 days here in Kyoto para ma-explore mo talaga tong lugar na to. Marami rin pwedeng puntahan dito at this is the best place for you to experience Japanese culture and their history. So ayan, tapos na tayo dito sa Arashiyama at may 2 stops pa tayo na pupuntahan guys. Pero hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Thank you so much for watching this vlog and I hope you subscribe to my channel. Hit that notification bell para ma-notify kayo whenever we have a new vlog. Abangan nyo yung part 2 ng trip natin dito sa Kyoto and sa Nara guys. At sana samahan nyo pa rin kami guys sa buong trip natin dito sa Japan. We still have 6 days to go. See you later travel buds. Again, this is Dave. Peace out.